Tayo pong lahat ay tumayo at dumako po tayo sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon at ang nabanggit po ng inyong pong pastors, Pastor Ramil, at salamat po, bagamat wala po siya, ay salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob po upang ipagkatiwala niya yung pulpito pong ito upang mangaral po ng salita po ng Diyos. At nabanggit po niya na ito po ay discipleship Sunday po ninyo. So, discipleship emphasis. Nag-try po akong makinig sa mga ibang mga message. Ay baka po, sabi ko, baka yung mga ituturo ko ay napag-aralan na po ninyo. Pero nawa ay maging blessing pa rin po yung ating pong pag-aaralan ngayong hapon pong ito. 2 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. And then, ipitin nyo lang po dyan dahil pupunta rin po tayo sa Hebrews chapter 5 verse 12. Pero simulan po natin sa 2 Timothy chapter 2. At yung mga tunay na lalaki, tunay po ba tayong lalaki, mga men? So yung mga tunay na lalaki sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, kayo po yung magbasa. And then sa Hebrews chapter 5 verse 12, ay kayo naman po mga ladies. No? So sisimulan po namin mga men dahil ang biblical po, lagi kasi nilang sinasabi, ladies first. Pero pag biblical, ang unang nilikha kasi lalaki. Amen? Kaya tayo po ang mauna. Okay, 2 Timothy chapter 2 verse 2. Nandiyan na po ba kayo, men? Hey, ready, begin. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So ladies, Hebrews 5:12. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga salita po ninyo na amin pong binasa. At nawa Lord, ay sa talata pa lamang po ay maintindihan po namin yung mensahe pong nais po ninyong dalhin sa amin ngayong hapon pong ito. Nawa ay kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. Hiling po namin, banal na Espiritu, ang pangungusap po ninyo at tunay na kayo po ang siyang kumilos po sa aming kalagitnaan. At nawa ay maipaabot sa bawat anak po ninyo at even yung mga bisita po namin, abutin po ninyo at tunay na bit-bit po namin ang mga salita po ninyo na amin mong mapapakinggan ngayon pong hapon pong ito. At pagpalain nyo po yung gagamitin po namin oras sa pangaral po ng salita po ninyo. Ito po ang aming dalang sponsors. Amen. Kayo po ay maupo na. At again, thank you po. Thank you so much po na magkaroon ng pagkakataon, makapag-share po ng salita po ng Diyos sa inyong pong simbahan. At ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatang Be a Discipler. No? Be a Discipler. So di ko po alam, baka sa discipleship emphasis po ninyo, meron tumalakay po niyan. Dahil hindi ko po kasi lahat nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan po lahat yung mga nagkaroon po, yung discipleship emphasis po ninyo. But I hope maging blessing po ito pong pag-aaralan po natin. No? May kausap po ba ako? Sanay po kasi ako sa amin pong simbahan, no? Kapag nagsasalita ako, laging may nagre-respond. Feel ko po kasi pagka walang sumasagot, tulog po yung mga kausap ko. Kaya sana po kapag nag-a-agree po kayo sa akin pong sinasabi, kahit na mag-amen lang po kayo. Amen? Okay. So sige po, muli po ang title po ng ating pag-aaralan is Be a Discipler. So ano nga po ba yung discipler? So what is a discipler? A discipler is a believer who intentionally lead others to know Christ, grow in Christ, and serve Christ until they can disciple others as well. So kung babalikan po natin ang Matthew chapter 28 verse 19-20, ito po yung lagi nating naririnig, especially kapag mga mission conference, mission emphasis, lagi nating naririnig, ito po yung Great Commission. Ito po yung iniwan ng ating Panginoong Jesucristo na utos po sa atin na hindi lamang po para sa mga pastors, hindi lamang sa mga workers, kundi sa bawat mananampalataya. Ang sabi po ng Biblia, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Ghost. Hindi po doon natapos. Amen?
Ang sabi po ng Biblia, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Kasi sa panahon pong ito, maraming mga simbahan ang nangyayari po. Yes, tayo po ay nag-aakay ng kaluluwa at alam ko po, ang simbahan pong ito ay talagang tayo po ay na-train. Papaano po mag-akay ng kaluluwa? And after po that, tinuturuan po natin yung first step ng pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Pero maraming mga Kristiyano ang nangyayari na tatapos po doon. Na kapag nabautismuhan na, papabayaan na natin ang Kristiyano. Pero ang totoo po, hindi po doon nagtatapos ang trabaho po natin. Na kapag tayo ay nakapag-win, na bautismuhan po siya, tuloy-tuloy pa rin ang pagtuturo po natin sa kanila. At even kami mga pastor po ay patuloy po kaming nakikinig ng mga iba't ibang mensahe, pumupunta sa iba't ibang simbahan kung bakit kapag merong mga conferences, kami po ay pumupunta kasi gusto pa naming matuto. Dahil po ang training po, hindi po natatapos dun sa dahil natapos mo na yung Bible mo, hindi dahil nakapagtapos ka na ng Bible school, tapos na po yung training. Kundi tuloy-tuloy po talaga kapag pinag-uusapan natin ang discipleship. And actually, kapag pinag-aralan po natin in Acts chapter 2 verses 41 to 47, dito po natin makakita yung cycle ng paglago po ng simbahan. And sabi ko nga, dumarating ang pagkakataon na nangyayari po yung mga unang talata, pero yung ibang mga Kristiyano dahil hindi nag-i-involve, hindi po tuloy-tuloy ang paglago ng simbahan na i-stop minsan sa ibang mga Kristiyano. Kaya nga po sabi ko, hindi lamang po mga pastors, hindi lang mga workers, hindi lang mga Sunday school teacher ang gumagawa nito, kundi bawat mananampalataya. Alam po ninyo sa amin pong simbahan, gaya po ng sabi ko, magdadalawang taon lang po, taon pa lang po ang aming simbahan. Pero ang patuloy kong tinuturo po sa kanila, sabi ko, salamat, kayo ay nagpapagamit sa pag-awit, kayo ay nagpapagamit sa pagtugtog ng mga instruments, tinuturuan na po namin sila because we are looking forward na one day, pag binless po ng Diyos, ay magkaroon din po kami ng orkestra sa amin pong simbahan. Pero kahit papaano, ay pakonti-konti ay natuturuan na po namin sila. Pero ang sabi po sa kanila, hindi ako believe sa taong magaling sa music pero hindi marunong mag-akay ng kaluluwa. Because sabi ko, kahit gaano kakagaling tumugtog, kahit gaano kakagaling umawit, kung pagdating sa pag-aakay ng kaluluwa, hindi mo ginagawa yung utos na iniwan ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang Kristiyano, hindi lamang po tayo dapat natututo sa pagtugtog, kundi ang matutunan talaga natin, gawin nating bihasa ang ating mga sarili sa pag-aakay ng kaluluwa at papaano mag-train din ng ibang mga tao. It's because sabi nga, hindi po doon natatapos. Kaya try lang po natin, Acts chapter 2 verse 41 to 47. Gusto pong basahin po natin ito upang makita po natin paano yung cycle ng ginagawa kahit na noon pa ginagawa na po nila na dapat until now ay patuloy po natin ginagawa. Acts chapter 2 verse 41 to 47. Okay, sabi po ng Biblia, then they gladly received His word, were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together, and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God, and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So dito po sa mga talatang binasa natin, tingnan po ninyo yung tinatawag na continuous cycle ng paglago ng simbahan. No? Kasi kapag tayo po ay nasimulan na binahaginan tayo ng ebanghelyo, and then ang susunod po dyan, mababautismuhan tayo. After nating mabautismuhan, may dadagdag tayo sa simbahan, and then meron po dapat na magtuturo o magtitrain po sa atin para darating yung time, tayo naman ang mag-aabot sa iba at tayo yung magtitrain din sa iba. Naintindihan mo? Yan po dapat ang cycle.
Pero minsan, after maligtas ng Kristiyano, nabautismuhan, naidagdag nga sa simbahan, pero wala na pong nagtitrain po sa kanila para gawin din po nila patuloy itong cycle ng dapat ng simbahan. Are you there? Kaya po sana po tayo po ay mag-involve po sa papaano po tayo, yes, maaaring nag-aakay tayo ng kaluluwa sa Panginoon, pero dapat matutunan din po natin papaano tayo mag-train ng iba o mag-disciple po ng iba. At katulad ng ating ng kahulugan natin kanina, ang sabi ko po, ay pagka-discipler ka, ito'y intentionally mong gagawin. No? Upang maipaalam sa iba kung sino si Kristo, paano nila kilalanin si Kristo, paano sila lalago, at paano nila paglilingkuran ang Panginoong Jesucristo. At lahat po tayo dumaan sa ganyang bagay. Hindi ka automatic na lumago. Meron pong nagturo po sa iyo. Kaya minahal mo ang Panginoon, naglingkod ka sa Panginoon, at ang iba ay nagsusuko pa talaga ng buhay para sa Panginoon. Bakit? Kasi naintindihan po natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo po sa atin. Now, paano nga ba maging discipler? Number one, by influencing, or number one, influence others. Nagsisimula yan sa influensyahan po natin sila. Kasi pag sinabing influensyahan, dapat inahawa natin sa ginagawa natin. So kapag pinag-uusapan ng influence, ay ipinapakita natin sa ginagawa po natin. Kasi sabi nga, marami kasi na magaling magsalita pero kulang sa gawa. At dapat ipinapakita po natin para ma-influensya natin, sinisimulan po natin. Ipinapakita natin sa mga ginagawa natin. Sabi nga ng 1 Timothy chapter 4 verse 12, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. So dapat nagiging halimbawa tayo. So when we talk about influence others, it is the ability to affect another person's thinking, attitude, and actions through a godly example. Kaya alam niyo, isang dahilan bakit, ako ito nakikita ko, isang dahilan bakit marami mga Kristiyano ayaw mag-disciple o mag-alaga. Kasi alam nila yung kanilang sarili. Pagka titry nilang impluwensya ng iba, alam niyo yun yung, baka makita ko kay brother yung sarili ko. Dahil alam niya yung kanyang sarili, hindi siya halimbawa, so, pagka nakita ko ito, parang nakita ko yung sarili ko. Pero alam nyo, ang blessing kapag natuto tayong mag-disciple, matututo talaga nating ingatan ang ating mga buhay. Kaya alam po ninyo, pag-aralan po natin paano natin i-disciple ang iba. Pero simulan po natin ayusin buhay natin. Kasi kapag natuto po tayo o kapag iningatan po natin ang ating buhay, kapag tayo po ay nag-disciple kasi, sisimulan talaga natin ingatan ng buhay na. Nagiging maingat tayo kasi alam natin merong mga taong tumitingin po sa atin. So, saan po natin sila impluwensya? Number one, let us influence through our words. No? So, alam natin sa panahon po natin ngayon, kahit na mga natatawag pang mga Kristiyano, minsan yung mga salita hindi na po napag-iingatan. Pero dapat as a Christian, mag-ingat po tayo sa mga salitang ginagamit po natin, sa mga lumalabas sa bibig po natin. Alam po ninyo, nakakalungkot, meron tayong hindi napapansin na mga salitang ginagamit natin, di natin alam nang galing po sa mga bakla. Are you there? Yung mga tinatawag nilang Becky language. No? Minsan, hindi tayo nagiging maingat pero galing pala sa kanila at patuloy natin ginagawa. Siyempre, i-adapt din yun ng ibang tao dahil naririnig natin nila sa atin bilang mga Kristiyano. At dapat bilang mga Kristiyano, isa tayo sa mga nagiging halimbawa kung ano yung mga lumalabas sa ating pong bibig. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth. So, kailangan po maging maingat tayo sa mga lumalabas sa bibig po natin. Siguro two Sundays na po ang lumipas. O last Sunday, hindi po itong kanina. Ang tinuro ko po sa amin pong Sunday, o last Sunday, yung preaching ko po, yung kapangyarihan ng salita.
Sabi ko, dalawang bagay ang laging pwedeng mangyari. It is positive or negative. And sometimes, mas gusto nating na pag-uusapan, negative eh. Oh. Kaya sabi ko, isang bagay na binanggit ko po sa kanila, sabi ko, you can encourage or you can discourage others. Kaya, the question, yung mga lumalabas sa ating bibig, nagiging encouragement ba o nagiging discouragement? Minsan, tayo palang nagiging dahilan bakit hindi nagpapatuloy ang mananampalataya. Dapat, again, yung mga lumalabas sa bibig po natin, nagiging encouragement. Because our words should encourage, should comfort, and speak truth in love. Amen? Kaya nawa po, ay ingatan po natin yung mga lumalabas sa bibig natin. Because inu-impluensya natin, lalo na kung magsisimula tayo mag-disciple, kung ano yung mga naririnig niya, so yun rin po yung gagayahin niya po. Oh? Kaya when we train others, then kailangan po muna nating i-train din ang ating sarili. Let us influence them through our words. Letter B, hindi lamang po let us influence through our words, let us influence through our lifestyle. No, kaya ang nakita noon, just like Paul, he told Timothy to be an example in conversation, love, faith, and purity. So a disciple consistently both inside and outside the church. Hindi lamang po tayo Kristiyano sa loob ng simbahan, amen? Amen po ba? May kausap po ba ako dito sa taas? Oh. Tayo po ay Kristiyano din kapag lalo na dapat ipinapakita natin sa loob. Kasi dito po sa loob ng simbahan, nagkakaintindihan po tayo because may mga weaknesses po talaga ang bawat isa. Pero pagdating po sa labas, di ba, minsan narinig natin, Kristiyano ka pa naman, nasasabi, ganyan ang ipinapakita mo. So kaya dapat ang buhay po natin, ingatan natin, hindi lang sa loob ng simbahan, lalo higit sa labas ng simbahan. Because katunayan, mas marami po tayong time sa labas ng simbahan. Na, doon madalas ang mga tao, tinitingnan nila tayo. Oh. Actually, alam nyo po, doon sa amin pong simbahan, meron po, yung harapan po ng aming simbahan ay motor shop, yung mekaniko po ng motor. And then, dahil yung pong aming service ay tricycle po, so madalas doon na lang po ako nagpapagawa para hindi na po kami mapalayo. Now, one time, dahil sa lagi po akong pumupunta doon para magpagawa, parang nakaklose ko po yung mekaniko po doon. Pero one time, sila po ay naka-gather, no? Alam nyo naman, pagka nag-gather na, no? Meron po silang bote, no? Umiinom. And then, nung ako'y makadaan, niyayaya nila ako. Oh, sabi na, Pastor, shot ka muna. Sabi ko sa isip ko, tinawag pa mo akong pastor. Ha? Hindi ba niya alam na ang pastor hindi uminom? Ngayon, alam po ninyo kasi, sa amin pong sa lugar na kinalalagyan po namin, meron din po kasing ibang mga simbahan. No? Pero ito yung mga born again. No? And I don't know, no? Ayoko pong mag-isip. Pero sabi ko, alam niyang pastor ako, bakit niya niyayaya? Hindi kaya meron siyang mga pastor na kilala na nakikiupo? I don't know. Pero my point is, yun yung gusto kong na maintindihan po ninyo na dapat ipakita po natin, maging halimbawa tayo. At kung sakali, merong makakakita sa atin na dinidisciple po natin, ay, umiinom si pastor, pero alam nyo naman, di po natin gagawin yan. Kasi nga, pinapakita natin yung buhay natin kung papaano binago ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ituturo po natin na babaguhin ka ng Panginoon and then makakita ka nila doon. Oh. So yung mga dinidisciple natin, yung mga tinuturuan natin, kaya nga alam po ninyo kapag natuto po tayo mag-disciple, yun yung sinasabi ko, matututo mong ingatan yung sarili mo. Let us influence them, amen, through our lifestyle. Hanggang anong oras po ba kayo rito? Maya-maya. Sanay po kasi ako sa simbahan po namin, 30 minutes eh. Okay? 30 minutes po kapag po sila itulog. Okay? Pagkagising, 1 oras at kalahati po. Okay, so tuloy po natin. Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father
which is in heaven. Alam niyo po, yun yung pangmasarap. Pagka nakita po nila yung ating mga buhay, hindi sila lang natutuwa sa buhay, nalulugod ang Panginoon through your life. Kaya nawa po, ingatan po natin at let us influence others sa pamamagitan ng lifestyle po natin. Amen? And letter C, influence through your faithfulness. Listen, we are training others. Now, ititrain mo siyang maging tapat, pero ikaw hindi ka tapat. So magsisimula talaga sa atin. Kailangan siyang aawain natin siya. Baga, influensyahan natin siya na maging matapat ka sa Panginoon, pero ipakita po muna natin. Saan tayo maging faithful, no? Sa ating pong pag-worship sa Panginoon, sa ating panalangin, sa ating Bible reading, sa pag-aakay ng kaluluwa, ipinapakita muna po natin sa ating service sa Panginoon. Because a faithful Christian quietly encourages others to remain faithful as well. So tayo lang po pinapakita lang natin paano tayo nagiging matapat, na-influensya na yung mga tinuturuan natin. Yung sinasabi natin na nailapit natin sa Panginoon, alam po ninyo, nagkakaroon tayo ng part kapag inakay natin siya sa Panginoon. Pero alam po ba ninyo na ang pinakamahabang trabaho natin ay hindi naman soul winning, kundi discipleship? No? Kung ang mga kausap ko po rito ay kayo po ay nagdi-disciple na naiintindihan yung ibig ko po sabihin. Because talagang it takes time. Oh? Hindi po yan madali. Kaya kailangan nating ipinapakita ang ating mga buhay. Nagiging maingat ka. Kasi tingnan nyo, marami mga Kristyano kung bakit hindi nagiging maingat sa kanilang pong mga buhay. It's because wala naman silang tinuturuan eh. Wala naman silang disciple. Pero kapag meron kang tinuturuan, meron kang dinidisciple, magsisimula po yun sa'yo. So, let's start by influencing them. Amen? Letter B, invest in others. Letter B, invest in others. So, be a discipler by investing in others. When we talk about investment, yan po ay it takes time. Ano po yun? Because it requires time. It requires patience. Also prayer. No? Kasi gusto mong maging tapat siya, talagang nilalapit mo siya sa Panginoon. And our personal involvement. Kung sasabihin mong magdi-disciple ka, pero ayaw mong involve yung sarili mo, ayaw mong mag-involve ng time, ng oras, you are not discipling at all. Just like our Lord Jesus Christ, ilang taon niya pong tinrain yung kanyang mga disciples? He invested 3 years. Tinuruan niya, kinorek niya, in-encourage niya, hinanda niya ito para kapag bumalik siya sa langit, handa niya yung mga disciples na ito. Kaya, baga, sa pag-iwan niya, alam ng Panginoong Jesucristo na magpapatuloy ang kanyang sinimulang gawain. Bakit? Kasi meron siyang mga tinuruan. So, disciples are not produced by occasional conversation, but by intentional investment. That's why discipleship requires investment. Spiritual growth does not happen by accident. Someone must intentionally spend time helping others mature in Christ. Just like Paul, he invests kay Timothy. Si Barnabas, nag-invest naman kay Paul. So Jesus invested sa 12. At si Timothy, nung matuto, makikita po natin, siya po ay nagturo hanggang sa merong mga faithful men. And then itong mga faithful men, nagturo din sa iba. Are you there? So, letter A na gusto ko po makita nyo, saan tayo pwede mag-invest? Letter A, invest your time. Discipleship, talagang magbibigay ka ng panahon. Minsan, gusto mo nang magpahinga, pero dahil gusto mo siyang matuto, lalo na kung siya po ay bibisita sa iyo, o kaya dadali mo siya sa church, gusto mo nang umuwi, pero dahil nag-e-enjoy siya, nakikita mo na nag-enjoy siyang nasa simbahan, hindi mo siya basta iwanan.
No? Mag-invest ka talaga ng panahon sa Kanya. Kaya nga kung ayaw po natin mag-invest ng panahon, eh talagang hindi tayo makakapag-disciple. Walang matitrain. Pero kailangan talaga po natin gawin para merong magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Narinig ko po kanina, si Brother Maning, tama po. Sa kanyang sabi niya, yung mga singles natin, alam mo, pagka may mga talaga, minsan may mga trabaho na, isa sa mga nagiging dahilan bakit nagiging mabigat ang mga singles pumunta ng simbahan dahil minsan pagod sila sa trabaho. Pero alam po ninyo, unahin lang po natin ang Panginoon. Oo. At nawa, isa tayong mag-involve sa pagdi-disciple. Kasi pagka meron kang dinidisciple, talagang pupunta ka ng simbahan. Oo. Pero tingnan po niyo, kahit sa church, sino yung mga excited na pumupunta ng simbahan? Yung mga may bisita. Di ba? Pero yung mga walang bisita, madalas pa nga pong late eh. No? Sana'y makabalik pa ako rito. Baka paglabas ko po mamaya. Pero ito po yung truth na nakikita natin sa maraming simbahan. No? Sila yung madalas late kasi wala naman po, lalo na yung mga walang ginagawa para sa Panginoon. Pero kapag may mga inaalagaan yan, maagang gigising yan kasi susunduin niya yan. Bihis ka na, siya pa yung manggigising. Kasi tinitrain nga natin, you invest time. Kaya sana po ay wag tayong because discipleship happens through spending time together. No? Meron mga pagkakataon na isasama mo yan, magkikipagkwentuhan ka, hindi lang basta kwentuhan, kundi doon sa pakikipagkwentuhan mo, nag-share ka na sa Kanya. Hanggang sa mahalin niya ang Panginoon. Tinuturuan mo siya na mahalin niya ang Panginoon. Magbigay ng panahon sa Panginoon. Kaya nga, ang pangalawa na gusto kong makita nyo, hindi lang panahon, hindi lang time, kundi ng salita ng Panginoon. Invest God's Word. Kasi, hindi naman yan magbabago dahil sa po natin sa mga salitang lumalabas lang sa ating bibig. Ang talaga nagpapabago sa buhay ng tao, walang iba kundi ang salita po ng Diyos. Kaya, yun po ang dapat nating tinatanim. No? Hindi lang yung mga opinion na galing sa mundong ito, kundi yung mga salita ng Diyos na nababasa natin, na pag-aaralan natin, at ito po yung tinatanim natin. Diba? Sabi nga, yung pong seed yan eh. No? At habang tayo po ay nagtatanim, one day magkakaroon po yan ng bunga. Siyempre, wala kang itatanim, ano po yung aanihin natin? Diba? Kaya magtanim po tayo. So tuturuan po natin na paano siya magbasa ng Bible. Tuturuan natin paano siya manalangin, di ba? May mga siguro kahit dito po sa simbahan ito ay meron yung pagkasunod-sunod na mga lesson para lang maturuan natin ng tama yung mga disciple po natin, mga dinidisipulo po natin. Kami kasi mga pastor usually tinitingnan namin yung mga need na eh. Minsan pupunta kami sa mga Bible study, wala kaming daladalang mga alam niyo yung mga lesson na 1 to Pero ako po kasi personally tinitingnan ko ano ba yung need ngayon nito. Paano ko siya encourage? Paano ko siya na lalo niyang mahalin ang Panginoon. Ganun po ako pagka nagba-Bible study, Though there are times na yung mga tinitrain po natin ay binibigyan ko sila naman ng lesson, na para ito muna yung masundan nila. Hanggang sila ay matuto na ma-discern po nila kung ano ang kailangan po ng mga taong pinupuntahan po nila. Okay? And then, hindi lamang po invest God's Word, kundi invest our heart. Alam po ninyo, kung bakit merong mga nagsusuko ng buhay. Tingnan nyo, pagkang discipler, nagsuko ng buhay, kadalasan yung mga tinuturuan, nagsusuko din ng buhay. Kasi ipinapasa lang natin yung laman ng puso natin. Kasi kung ang laman ng puso natin, hindi naman paglilingkod, paano natin ito i-invest sa buhay ng isang tao? Pero kung ang laman ng ating puso, paglilingkod, ito rin ang pinapasa po natin. Kaya alam po ninyo, by the grace of God, kami po ay magdadalawang taon na, pero meron na kaming dahil meron akong tinutukan na 2 young men, grade po sila noon, grade 10,
Kung di po ako nagkakamali. I just invest my heart na paano ko minahal ang Panginoon, talagang nagbigay ako ng time. And sometimes, hindi lang po yung puso natin, sometimes yung resources din po natin. Minsan, papagmeriendahin mo yan. Ayun, minsan yung unang, ano po yan, pagka in-invite mo yan, nagutom yan, minsan di na bumabalik eh. Oh. Oh, pero kapag yan po, nabubusog, nagkakaroon, kasi at first, hindi pa tama yung motive niya eh. Oh? Kaya nga, kami talagang binibigyan namin ng pinapagmerienda po namin. Now, habang pinapagmerienda namin, ini-invest ko yung puso ko sa kanila. Paano mahalin ng Panginoon. And ito po sinasabi kong dalawang young men na ito, by the grace of God, sabi nila pagka-graduate nila ng grade 12, papasok sila ng Bible school. Bakit? Kasi ito yung sinishare ko eh. Oh? Kasi kung lagi mong sinishare, paglilingkod sa Panginoon, yun din ang didesire po nilang gawin para sa Panginoon. Kaya, pag-pray po natin sila na tumuloy po sila. No? Because alam nyo naman, si Satan ay buhay din. Talagang gagawa ng hadlang. Pagka malapit ng papasok ng Bible school yan, hadlangan ko yan. No? Kaya patuloy po namin silang pinagpipray. So let us invest our heart. Just 1 Thessalonians chapter 2 verse 8, sabi niya, so being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, but also our own souls. Kaya, sinishare din po natin ang ating mga buhay. True discipleship is more than teaching lessons. It includes caring, praying, encouraging, and even correcting and loving others. Alam mo, huwag tayong matakot na i-correct po, kahit mga bago pa lang sila. Kasi minsan, may narinig po ako, bago pa lang po kasi sila. Meron naman kasing tamang paraan, paano mo sila i-correct na hindi sila masasaktan. No? Baka naman po kasi straight to the point po tayo. Pagka mga matagal ng Kristiyano, pwede na po yan eh. Pero pag mga bago, meron namang paraan. Kasi kapag i-compromise po natin yung truth, pati yung mga buhay nila, talagang makikita po natin, hindi sila lalakad sa tama. Pero dahil ito'y nakikita po nila, ito'y sinishare po natin, truth pa rin dapat ang ibigay po natin sa kanila. Okay? So sana po ay meron tayo ngayon, nagsisimula na tayo na merong tulungan para lumago para kay Kristo. At one day makikita natin, parang nakikita mo na yung sarili mo, parang ako lang ito ano? Bakit? Kasi ikaw nagturo eh. Kaya huwag ka na magtaka na parang nakikita mo yung sarili mo sa Kanya. And lastly, amen? Ganito po kasi kami talaga natatapos hindi po, late na ako pala. Masyado na akong late pagka ganito. Because sa amin po, nag-start po kami kasi ng 4:00. Pag umabot ako ng 6:30, masama na ang tingin sa akin. Okay, so, but number 3, hindi lamang po natin hindi lang po natin sila influensyan, hindi lang tayo mag-invest sa kanila. And lastly, let us inspire others. My question, kung makikita kaya nilang buhay natin, na-inspire silang maglingkod lalo sa Panginoon? O pag nakita yung mga buhay natin, nadi-discourage po sila? Ay, that? May kausap pa po ba ako? Oh. Dapat pag nakikita nila tayo, lalo silang na-inspire na maglingkod po sa Panginoon. Because when we talk about inspiration to encourage others to remain faithful and continue serving Christ. Okay, every time makikita si brother, makikita si sister, na-inspire sila lalong maglingkod sa Panginoon. Ito, ang tagal ng mananampalataya nito, pero nagpapatuloy siya. Hindi man, mula nung maligtas siya, hindi siya tumalikod sa Panginoon. So ako, bago-bago pa lang mananampalataya. Yan yung tinitingnan kasi ng mga tinuturuan po natin. At pag nakita nila tayo, na-encourage ba sila o na-inspire ba silang lalong paglingkuran ng Panginoon? Letter A, let us inspire them through encouragement. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, wherefore, comfort yourselves together and edify one another. Because simple words of encouragement can strengthen weary believers. Alam niyo yung pag-alam po ninyo na parang gusto na niyang huminto, yung simpleng salita.
Brad, sis, magpatuloy ka lang. Oo. Alam ko may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Minsan ay may mga hadlang na ginagawa ng ating pero tuloy lang tayo. Let us inspire them through encouragement. Dapat tayo talaga nagiging encouragement tayo, hindi tayo nagiging discouragement. Lalo na po kung tayo po ay matagal ng mga mananampalataya. Di ba? Katulad po ng binasa natin in Hebrews chapter 4 verse 12. Dapat kung matagal ka ng Kristiyano, kung yung ating Panginoong Jesucristo 3 taon siyang nagturo, at kung tayo nasa 3 taon na, dapat marunong na rin tayong magturo ng iba. So, lalo higit kung ikaw ay nasa 5, nasa 10. No? Tama po ba? Going 46 na po ang simbahan. Tama? 46. Oh. So, kung mula po nung may tayong simbahan na ito, nandito na po tayo, dapat marami na rin po tayong naturuan. Marami nang na-inspire sa buhay natin. Hindi po tayo nagiging discouragement, kundi lalo tayo nagiging encouragement. Bakit? Kasi, ang tagal na ng Kristiyano ito, pero nagpapatuloy pa rin. Kahit may mga ups and downs sa kanyang buhay. Let us inspire them. Hindi lamang po through encouragement, also through perseverance. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Merong pag-ani kung hindi tayo mapapagod sa paggawa po ng mabuti. Sa verse 10, kapag kayo tinuloy po natin yan, ay sabi niya, huwag tayong magsawa sa pagtulong sa lahat ng tao, paggawa na mabuti. At sabi niya, especially sa household of faith. Amen? Kaya dapat nagpapatuloy po tayo kahit anong pong dumarating sa buhay natin. When others see us faithfully serving God through difficulties, they are encouraged to continue. Oh, nagiging blessing po ba ang mga buhay natin? Na-encourage ba sila para magpatuloy? Pagka nakita tayo, o nadi-discourage sila. Pero dapat nagiging inspirasyon na po nila tayo. Alam ko, ang pinaka-inspirasyon po natin dapat ang Panginoong Jesucristo. But my point ay yung at least pag nakikita nilang buhay natin, na-inspire sila na lalong magpatuloy sa Panginoon. Oh? Kasi tinitingnan mo ako po, personally, tinitingnan ko rin yung mga matagal na Kristiyano. Meron akong mga pastors na tinitingnan na para lalo akong ma-inspire na maglingkod sa Panginoon. No? Hindi inggit ang nararamdaman ko, kundi na-inspire ako lalo na kapag may mga simbahang lumalago. Na-inspire ako na gusto kong maabot din ng aming simbahan itong level na ito. No? Ito po ngayon, nakikita ko, tinitingnan ko po as my inspiration tong simbahan po ninyo. Nanawa, sabi ko ay dumating kami sa ganitong level. And I hope buhay pa ako sa time pong yun. Pero I know na kapag nakakita tayo ng mga malaking simbahan, alam po ninyo sa aming mga nagsisimula, sila yung nagiging inspirasyon po namin para magpatuloy sa Panginoon. At ganun din tayo, yung mga buhay po natin, dapat maging inspirasyon sa mga nagsisimulang maglingkod sa Panginoon. Amen? At syempre, sa ating testimony, no? Sabi ng Philippians chapter 3 verse 17, brethren, be followers together of me. Maging tagasunod tayo kung sinisunod ang Panginoong Jesucristo, sabi ni Pablo. Because our testimony of God's faithfulness gives hope to those who struggle. Kaya I pray na nakaka-inspire tayo ng mga bagong mananampalataya. At even yung mga matagal ng Kristiyano, no? Yung, alam nyo, hawa-hawa lang po yan eh. No? Kaya sana po ang buhay natin as a discipler, hindi lamang po natin ino-impluwensya ng iba, kundi nag-i-invest din po tayo sa iba, at syempre, maging inspirasyon po nawa ang mga buhay po natin. And I hope ay naging pagpapala po ang salita po ng Panginoon. So, my question, kung ngayong gabi pong ito, yung mga kausap ko, hindi ka pa discipler, my question, kailan ka magsisimula? Lalo na kung matagal ka ng Kristiyano, kailan ka magsisimulang mag-disciple? Kasi ang soul winning, dapat kabisado na po natin yan pag matagal na tayong Kristiyano. Kasi kapag hindi pa tayo marunong mag-soul winning,
Alam po ninyo sa aming simbahan, iyan po ang una kong tinuturo. Ang unang ministry sinasabi ko sa kanila, soul winning. Meron kaming mag-iisang buwan pa lang po ng Kristiyano, pero marunong na mag-soul winning. So, lalo na po dapat tayo. At ngayon, nagpapaturo siya paano mag-disciple. Mag-iisang buwan po yan. So, dapat lalo tayo kung umabot na tayo ng 1 taon, 3 taon, 5 taon, 10 taon. Kaya, kung hindi ka pa nagsimula, simulan na po natin. Upang makapag-impluwensya tayo ng iba, but we need to invest our time, no? Talagang investment pagdating sa discipleship. At maging inspirasyon nila tayo upang lalo silang magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga salita po ninyo. And I hope ang mga salita po ninyo naging pagpapala. Meron po akong na-impart sa bawat anak po ninyo. At nawa ay maging bitbit po nila itong mga salita po ninyo na amin pong napakinggan. Pagpalain niyo po ang gabi pong ito. Ito po ang dalang sponsors. Amen. Okay po. Thank you, Pastor Ruel. Kung mapapansin niyo, 3 puntos na yung na-highlight niya rito sa sinabi niya, no? Be a disciple, influence others, invest others, and inspire others. So, nagkaroon tayo ng three consecutive nights about discipling. And hindi ko alam kung sino nakapakinig sa inyo online. Hindi ko alam sa inyo kung nakapakinig kayo on-site. Pero sana, no, 3 sunod-sunod. And then kanina meron pa tayong tinuro si Doc Arvin kanina umaga. Sana, no, maging ano to sa atin, maging tumatak to sa isipan natin. Alam ko marami na matagal dito sa church. Wag mo sana hayaan na nandiyan ka lang nakaupo. Umiinit ang upuan mo, hindi umiinit ang puso mo. Minsan gano'n, eh. Minsan nakakahiya na tayo sa Panginoon. Minsan nakikita lang natin ang ating mga sarili lang natin, nakikita natin yung pagod natin, pero hindi natin nakikita na ang Panginoon napagod. For 3 years nag-disciple siya. For 3 years, tsinaga niya ang kanyang mga disciple para matuto. Binigyan niya kanyang oras, binigyan niya kanyang buhay. Pero paano tayo mga Kristiyano? Mananatili na naman tayo nakaupo. Mananatili na naman tayo na nasave lang. Wala tayong ginagawa. Alam niyo, bukas ang altar ngayon. Pwede po tayong tumayo lahat. Bukas po yung altar. Wala pong ano, hindi pa po huli ang lahat, no? Pwede tayo mag-commit. Pwede nating i-ano ang ating mga sarili. Sana makita natin na ito tayo na ligtas na tayo. Pero anong ginagawa natin? Huwag natin hayaan na tumigas ang ating puso pagdating sa kaluluwa. Huwag natin hayaang tumigas ang ating puso na hindi na natin nakikita ang mga tao sa labas. Maraming bagong Kristiyano, pero anong ginagawa po natin? Sana, huwag po tayo magbulag-bulagan. Huwag po natin hayaan na ganito na lang ang buhay natin isang Kristiyano. Alam nyo, hindi po sinadya na magkaroon ng ganito. Hindi po natin na nakita yung ng preaching ni Pastor Roel. Pero nandun pa rin po, akma pa rin po sa team natin yung pagdi-disciple po. Marami pa pong mga Kristiyano na bago. Marami po pong dapat natin maabot. Wag po tayo wag po natin hayaan na hindi natin na wala tayong ginagawa. Influence po natin yung mga bago. Influence po natin yung mga Kristiyano na kung saan dapat magdi-disciple na lang sila. Mag-invest tayo ng oras. Kung sa ibang bagay nag-invest tayo ng oras, why not mag-invest tayo sa kaluluwa? Then, maganda na may inspire din tayo. Katulad yung nabanggit niya, no? Meron siya nabanggit na 2 na kanyang dinidisciple. Nasabing gano'n na pag natapos sila ng kanilang senior high, mag-enroll sila sa Bible school. Hindi ko alam kung ano yung sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang plano nyo. Pare-pareho po tayo dito. Na sana po makita po natin na kailangan tayo. Meron tayong dapat gawin. Okay? Manalangin na po tayo.
Dakilang Panginoon, maraming po salamat sa mensahe na ibinigay po sa'min. Patawarin po kami, Panginoon ko, na minsan nakikita lang namin ang aming mga sarili. Hindi namin nakikita, Panginoon ko, yung nasa paligid namin. Yung mga tao, yung mga bagong Kristiyano na kailangan mai-disciple, kailangan mag-guide sila, Panginoon ko, na hindi nananatili nakaupo lang po, Panginoon ko. Minsan masakit tanggapin, minsan masakit marinig, minsan masakit na na nababanggit, Panginoon, ng regarding dito. Pero ang gagawin namin, sana po makita po namin yung sakit na yun, maging positive po sa buhay ng isang Kristiyano. Yung sakit na yun, na makita rin yung nasaktan din ng Panginoon, nasaktan din po kay Panginoon ko. Maraming bagay na kailangan isakripisyo. Ngayon, Panginoon, sana, 'wag mo hayaan, Panginoon, na ganito na lang po ang aming church, Panginoon ko. Sana po tulungan mo po kami. I-touch mo po yung heart namin, Panginoon ko. Makita po namin, Panginoon ko, ang need. Salamat po muli sa oras na binigay po sa'min, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, puwedeng ano, mag-ano tayo ng offering, special offering kay Pastor Ruel. Hindi niya 'to inas 'no, pero, katulad ng sinabi ni pastor na minsan 'pag may mga ano tayo speaker, ano tayo, nag-aano tayo ng love offering, okey? Mga usher po pumunta na po dito. Then, sige pag-pray ko na din po yung, sa offering. Okay, let's pray. Dakilang Panginoon, maraming po salamat sa time na binigay mo po sa'min. Dalangin ko po, Panginoon, i-bless mo po, Panginoon, 'tong offering na 'to. Alam ko minsan di 'to sapat, pero Lord, alam ko po, magiging blessing po ito sa aming, speaker. Same with kanyang wife din po also. Salamat po sa buhay na ibinigay mo po sa kanila. Salamat din po sa buhay na ibinigay nila sa inyo, Panginoon ko, para magamit, Panginoon ko, sa inyong kalwalhatian. Salamat po again. In Jesus' name we pray. Amen.